Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' Ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Wag mo nga akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang grupo ng mga tao ang nagbigay ng mabibigat na pananalita laban sa Panginoon. Ito po ang narinig natin at inilahad ng ating unang pagbasa. Mabibigat na pananalita. Ayon sa kanila, wala raw saysay ang maglingkod sa Panginoon. Talaga naman, no? Mabigat nga. No? Mabigat. At rinig na rinig iyon ng Diyos. Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ang tanong nila, bakit pa natin susundin ang Kanyang mga utos? Bakit pa nating ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo, siya pa ang pinagpapala. Hindi lamang yon, dagdag pa nila, ang masasama ang nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. May katotohanan po ba ang mamabigat na pananalitang iyon? Totoo ba na kung sino pang gumagawa ng masama, sila pa ang pinagpapala? Tingin nga tayo sa paligid. Parang gusto nating sumang-ayon, ano? Parang gusto nating maniwala sa sinasabing mabibigat na pananalitang iyon. Parang kasi kung titignan, kung sino pa yung nangungurakot, tila sila yung nananagana. At yung gumagawa ng matuwid o marangal,
Bakit sila yung naghihirap? Bakit ang liit ng kita? Bakit tila ko sino yung gumagawa ng masama, hindi napaparusahan? Yung mga illegal, sila yung umaangat. Samantalang yung marangal ang trabaho, bakit hindi umaasenso? Parang totoo naman, ano? Mapapaisip ka talaga at mapapatango ka na lang talaga. Pero bago tayo sumang-ayon, pakinggan muna natin ang sagot ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang sagot niya, tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yon, matutupok sila gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sa araw na yon, darating ang araw, lilipulin sila ng Diyos. Isa lang po ang ibig sabihin na sa lahat ay mayroong katapusan. Ang lahat ay may katapusan. Sa kahuli-hulihan, may mangyayaring kaparusahan. Yung mga nagpapasasa, gumagawa ng masama ngayon, darating ang araw, sila naman ang magdudusa. Ito po ay ayon sa Diyos. At ang pangako naman niya sa mga sumusunod, ito naman. Sabi ng Panginoon, kayong mga sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Sa mga sagot na ito ng Panginoon, ang nais niyang ituro sa mga tao na nagrereklamo o nagbibitaw ng mabibigat na pananalita ay ang matutong maghintay. This is the lesson of our first reading. To learn how to wait. Matutong magintay. Sa iyong mga reklamo, magintay. Sa iyong mga mabibigat na pananalita, magintay. Sapagkat sa huli, ang lahat ay mayroong nakalaan. Kung pakiramdam mo, mas umaasenso ang masasama at ikaw hindi, maghintay. Kung nakikita mong hindi napaparusahan ang mga may kasalanan, maghintay. Hindi pa lang kumikilos ang Diyos, kaya maghintay. Ito rin naman ang nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad na humihiling sa ating ebanghelyo. This has a connection to what the lesson of our gospel for today, that He wants to teach His disciples na ang bawat humihingi ay may kaakibat na paghihintay. At habang naghihintay, ang nais ituro ni Jesus ay humingi, humanap, at kumatok. Ask, seek, and knock. Sa iyong paghihintay, humingi ka lang. Just ask, humanap, seek, at kumatok. Dahil sa huli, sa iyong paghihintay, ibibigay ang iyong kahilingan. Mga kapatid, sadyang sa buhay, kailangan lang matutong magintay. May mga bagay na hindi nakukuha ng madalian. May mga bagay na hindi din inaapura. At walang ibang kailangan gawin kundi ang magintay at umasa sa Diyos. Sabi nga ng ating Salmo Responsorio na maging baon natin, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Dalawa lang, magintay, intayin ang sagot ng Diyos. At habang naghihintay, humingi,
humanap at kumatok. Amen.